Nakakadurog ng puso matapos na masawi ang isang buntis at ang kanyang dinadala matapos tanggihan ng Ibahay District Hospital na mai-admit ang biktima. Ngayon kita sustisya kung dito ka itong mabulig. Para ba hospital din bahay. Kung mamanway ko pagtaklit oxygen na Patay ang isang buntis at ang kanyang dinadala matapos umanong hindi agad ma-admit sa isang pampublikong ospital sa bayan ng Ibahay. Kinilalang biktima na si Cheryl Florando, residente ng nasabing bayan na nakaranas ng matinding pananakit ng katawan at palatandaan ng panganganak. Ayon sa salaysay ng kanyang pamilya, agad nila itong dinala sa ospital sa Ibahay. Gayunpaman, sinabi umano sa kanila ng mga medical personnel na kinakailangan pa ng karagdagang laboratory test at ultrasound bago ito ma-admit. Abot namon ito sa ospital, ginusuyan niya giimaw it ultrasound. Ay hamba namon, uwa ron imaw ng dok ka pa ultrasound. Pagkatapos, ginpagubog nanda si Cyril ito sa kama, agin patakilid ananda si Cyril. Tapos, andagin takdan it pampers. Aron nga niya ang kagawa. Naman gitakdan it pampers nga, mulog uga. Takdan it pampers, tagidlon. Mga bada ko na yun. Kasi, no ka na. Ang bait na kwa, wa pa manara. Ga, ku, nang waumbugan pala man. Agang tamanay ng kwan sinyong kwan. Ano, parang nabis kung natagalan at nanguyap ng asawa. Uwa, sir, si doktora ito nagpamantaw sa pasyente, kundi ito ay mau sa nurse station nagasinulat. Pagtapos ginahambagan pa na ako, haman ka pangunga, may mga nga malisod magunga. Nana doktora, doktor. Tapos ay alinon mo makonrondok, ay di man makonaton ron, maiwasan. Nako man abi ay gausoy patamakon sanda itbaye, ay puro kaki nga at ano nga. Dahil dito, pinayuhan silang dalhin na lamang ang pasyente sa isang ospital sa Kalibo. Habang papunta sa Kalibo, lalong lumala ang kondisyon ng buntis. Ayon sa pamilya, nagsimula na umanong lumabas ng sanggol habang nasa biyahe. Sa kabila nito, nahirapan silang agad makaalis dahil sa kakulangan ng pambayad para sa ambulansya. Kalaunan, naitakbo ang biktima sa tulong ng rescue team ng MDRMO Ibahay at may kasamang nurse. Sa loob ng sasakyan, dito sinubukan umano ng sumamang nurse na kontrole ng sitwasyon habang patuloy na lumala ang kalagayan ng pasyente. Hindi nagtagal, nawala ng buhay ang biktima bago pa man makarating sa ospital sa Kalibo. Dito ay dineklara ng dead on arrival ang mag-ina. Nagabi nagantaw, eh mahay ginapunggan yung mga nasa ito nga patakidlon gilang. Hay ba Excel, ay hil, Excel. Hay haron gid lang at tapos ay takilid ana imaw. Ay mahiga bagantat agin lang si Cyril nga makaya ron siguro basi kun iunat ana narunga nga to. Ay ginapukpog gilang it ng nurse ng bakla nga to nga nurse nga ginapatakilid agin lang nana. Hay ga baganta si Cyril gapangwahingot si Cyril. Numan siya nga to so unat numan siya. Hay basi humimong lat akon unga nga to ag ana ginangkit ana nga to nga bibig. Agalaw amon na nabigin mo kung karon si. Ay wauta. Neng, na kumabito hala akon uyog-uyog waut asya nagpundo dayon nato nga anang rescuer. Nagpundo dayon to. Sa naman siya area. Hindi ito kampi sa may una-una tuman sa dali lang gid kami man magtulay. Tapos ay ano man na ron. Sige man na dagagan man na lang ay aron yung anang ano man na naghimong patayon. Nananawagan ngayon ang agarang investigasyon ng pamilya ng biktima. Samantala, inaasang magsasagawa ng hiwalay na investigasyon ang mga kinauukulang ahensya upang matukoy kung may pagkukulang o paglabag sa umiiral na patakaran sa pagtanggap at pag-asikaso ng mga pasyente sa mga pampublikong ospital. Morning mga kapobre, magandang tanghali. Nandito kami ngayon sa Aquino, Ibahay, Aklan. Dito po sa lugar ng isang buntis at kanyang sanggol na namatay po habang binabiyahe sa ospital sa Kalibo mula sa district hospital dito sa kanilang lugar sa Ibahay. So dadalhin namin yung mga pinadalang mga tulong po para sa pamilya mula sa mga followers po.
Ma'am, ikaw yung unang nag-post nitong patungkol sa buntis na namatay kasama yung kanyang sanggol. Ano po ang mga nangyari? Pwedeng ikwento mo sa amin po. Opo, sir, ganito kasi yun. Bali, nung pag-open ko ng cellphone at 20 ata yun oo. Nung 20, tapos may nakita akong post ng anak ni Ate Cheryl, tapos parang patay, tapos kaya kinonfirm ko muna. Tapos nag-chat ako sa pamangkin ko. Pag-chat ko sa pamangkin ko, tinanong ko kung may nangyari kay Ate Cheryl. Ang sagot naman niya is oo daw. Tapos ang pagkasabi kasi kasi pinaalis sila sa diyan sa hospital, parang tinanggihan ganon. Sa Ibahay District Hospital. Ibahay District Hospital. Sabi ko, sige ne. Tapos, tapos, may nakita akong post ng kapatid ni Kuya Ryan, yung ganito-ganito, parang nag-ano na siya. Tapos, walang, na, makita ba, o parang, hindi makita ng media. Tapos, ngayon, tumawag ako ulit kung willing naman sila na mag-post. Ako, kasi mostly, pamangkin ko lang naman yung hipag niya at saka hindi kami yung tunay na magkamag-anak. Kaya, yun, pinakausap nila sa akin yung nanay, tatay at saka asawa. Nasabi nila, baka daw ako lang yung makatulong at saka baka daw pag-post ko at kumalat at makarating daw sa media para daw na ma-report daw yung nangyari doon sa Ibahay District at saka malaman daw nung nasa itaas. Wala naman kaming tensyon na as in sisirain talaga yung hospital o wala naman. Kumbaga, baka may mali lang doon sa mga nila sa pasyente. Oo. Kaya yun, nag-post po ako. Pag-post ko po, talagang talaga sa media. Tapos hanggang na-contact na po kayo, hanggang sa RU na-contact din. Tapos may mga nag-message na talaga sa akin na ba't daw pinost ko yon ganito. Parang marami na silang sinasabi, kaya pala pamilya din sila yung sa hospital. Parang kahubad pa yung bata doon at saka sino hindi na na-edit yun? Sino remote ato or? Bali sa mismong pamilya, Ginit Floredo, Halinto. Nirepost mo lang parang ganon? Hindi, parang gintaunan dakakon para i-post ko. Okay. Para daw yung mga tao, makita talaga ng mga tao. Ano yung nangyari? Tapos, gano'n na nga. Tapos na-post ko na, may mga nag-message na sa akin. Tapos may isa pang pinsan ako na, yun nga, nasabi, ko na lang daw yung post ko, i-delete, baka daw, madawit, ganito. Oo, andyan ako sa, pwedeng balikan ako kung sakali. Kasi nga, pinost ko sila. Tapos, hindi naman talaga nagkulang yung Wala kasang motive na Oo, wala naman sanang yon. Tapos yung akin lang talaga, maparating yun sa itaas. Yun talaga yung sigaw ng pamilya. At saka kung ano talaga yung complete detail talaga ng pamilya, yun talaga yung na-post Humihingi ko. ng hustisya. Humihingi talaga ng hustisya sila. Ikaw yung naunang mag-post nito? Opo, ma'am. Dinilit ko lang yon nung marami na talaga sa aking nag-message. At saka bago ko yung dinilit, pinakopy ko muna sa pamangkin. Inano ko yung pamangkin ko, tapos ayun, nakopy na po. Hanggang tapos dinilit ko na kasi na-contact na rin yung RU, tapos na-post na ng RU. Tapos yun na nung na-post na, talagang dinilit ko talaga yung message ko at saka parang pinaubaya ko na talaga sa media yon. Kung baga, hanggang doon lang sana yung tulong ko. Na mapaabot lang sana. Hindi mo kalain na mag-trending yun eh. Oo, nag-trending talaga, oo. Before mo yun na mag-decision ka na iburain sa Facebook, mayroon bang nagsabi sa iyo? Opo. Anong natanggap mo na? May nag-message talaga sa akin na, ba't nag-post ka? Alam mo ba kung sinong magiging kalaban mo? May ganun talaga. Hindi ko na i-mention. Basta family din sila sa yung mga trabahador din or staff doon sa hospital. Oo. Yung family kasi nila ganun. Tapos marami pang nagme-message sa akin na baka madawit ka dyan, hindi mo talaga inisip kung oo, tapos ganito pa, tapos pag mag-ere daw, baka hindi na daw ako sa media,
ano tawag ka, makatubang baga, makaharap kung sakali. Sabi ko, ay ano ko na lang, syempre kung sakali talagang ngayon, katulad nito, andito na ako, talagang ano ko na lang, panindigan ko talaga. At saka bago naman ako mag-post, sinabihan talaga ako ng asawa ko. Hindi talaga kulang din yung asawa ko sa pwedeng mangyari sa feedback or sa magiging ano ng mga family or ano. Nagkatotoo talaga. Kaya medyo nagtampo sa akin yung asawa ko, kaya yun yung sabi, 'di ba sabi ko sa iyo, yan talaga yung mangyari. Kaya nga, oo. So yung intention mo lang sana makatulong daw Oo, sa yun, pamilya. opo, yun kasi sabi ko sa asawa ko, yung intention ko lang naman sana is makatulong, di ko naman talaga ano, yun nga, sabi niya, sige, andyan na yan, ano na natin, yun yung sabi ng asawa ko. At saka, yun naman nga, is, marami naman sa akin yung nagmi-message na support daw sila, ganito, tapos nagulat na lang talaga ako kasi may sumon talagang dumating dito sa shop, tapos Kailan yun? nung 24 ng alas 3 ng hapon. Sino ang complainant? Si Timili daw siya ng ano para doktor. Oo. So pumunta ka. Hindi po ako pumunta kasi may abogado po kaming tinawagan. Ang sabi ng abogado, tapos sinend ko po lahat doon kasi pinost pala ako ng kapatid ng doktor na yan na nagpatawag sa akin. Pinost niya ako tapos may nag-screenshot tapos sinend sa akin. Doktor to ng Ibahay District Hospital. Yes po, kapatid yung si Tin, yung nag-post sa akin at saka nagpatawag sa akin. Tapos hindi lang po sa akin, marami po kaming pinatawag sa Aquino at saka sa sa Ondoy po may pinatawag din sila. At sa ngayon nga marami sila eh. Tapos yun nga po, tumawag kami sa abogado namin at saka sabi ng abogado, wag daw akong pupunta doon kasi wala naman akong intention na masira sila or yung reputasyon nila or may minention akong pangalan o kung ano man. At saka wala naman daw na masama yung sa pag-post ko. Kumbaga, sabi nila, at saka wala naman talaga po. Opo. At saka yung pag-post ko po, kung ano talaga yung sinabi sa akin ng nanay, tatay at asawa, yun talaga yung So, na-post ibig ko. sabihin, nakabatay lahat ng Opo, iyong lahat ng pinost, detalye. nakabatay sa salaysay noong mga pamilya ng Opo. namatay. Opo. Okay. At ganun din yung na-interview ng Arimen, ng TV News Opo. at that time. Ganun Opo. din ang Opo, yun talaga yung salaysay detalye. na Oo, nilagay wala mo. po yung kulang or wala po yung dinagdag na ano. Bali, kung ano lang talaga yung detalye at kung ano lang talaga sinabi nila sa akin, yun na naman talaga yung sinabi ko. Bakit may pinatawag sa ibang barangay, mula sa ibang barangay? Ano naman yung reklamo? Ay, yung reklamo sa kanila, bali, nag-shared post din sila. Nag-shared post din sila. Kahit yung iba, hindi na sa akin kasi na-delete ko na yung akin eh. Yung baga, may caption sila eh. Kung baga, yung iba, na-experience nila, ganito, kaya nag-shared post sila, tapos may caption. Caption sila na Tapos, experience nila. Opo. Okay. Tapos, ayun, pinatawag din sila. Kung baga, lahat na nag-shared post na bawat kilala nila, mapa-teacher man o ano, na kilala nilang nag-shared post, pinatawag talaga nila. Basta taga dito sa Ibahay. Basta talaga dito sa Ibahay. So, magkaroon ay sa pagpanawagan man namon sa amon nga mga followers hay nakalikom kita 19,500 pesos. Ay, may No, para sir, sa- may bulig man Sino kamon. yung 1,500? May dyan, sir, may bulig man kamon. Sayod man, di ko nung magpasalamat. Siyempre, haron lang ako ni Kamba, may ngani ko may kabulig lang kita ka mo. Oho. Isa sa ana lang pag ano. So ginobraw namon da nga kwan 20,000 no. Para way matbutal no. Isa-isahon ko lang ro nagbulig hay ro sangka tag-ana it gas station sa wa pa naka-open ana nga ano kara ana nga gas station. Pilam gas station nagtao sanday 3,000 pesos. Anang igmanghod nagtao man 3,000 pesos. Rubilin pa ni kakon hay mana bumuol ka man na di karot pang gasolina pero kami hay sa PB News team wa kami ga-charge it gasolina no para sa ginabuligan namon. Libre ta amon nga serbisyo sa mga kapobs naton. Tapos si Ma'am Ibaloy 5,000 man ana raya mong followers sa Australia.
Tapos si Bit Dionisio nagtaot 500 sa GCash, si Kapob Sony 2,000, Resident Itsicho Pulapo Barangay Apga may 1,000 manimaw, may wa magpakilala 2,000 pesos. May isang ka estudyante gid di kara ako na-touch sa anang pag-message kakon nga mana Kapob say pasensyahay lang mana ra akon nga naitao nga bulig dahil estudyante pa mana ako. Nagpadala imaw it 3,000 si Nino Phil Johnson David. So i-ano nato no, i-present naton kinyo ro raya karang nga bulig. Raya ro sa taga abroad man da 3,000 di karada nakasulod no. Ginhambal matanan da kakon doon. Tapos raya ro sa Tag-Ana man it gas station nga sa abroad man imaw no, may message imaw iya sa inyo aron 3,000 man do yun. Tapos bali 6,000 do yun no. Ihiwaya po naton 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Ayan, sige po. 20,000 po tanan. So, Pero hi. ko yan din Oo, sir. Bawa mo na bitong siya mo kanon siya. Oh, may sa mga Tagalog na viewers natin may kultura kasi sila na lalo dito sa amin na pag may namatyan hindi makapagsabi ng thank you saka na pag na living na yung patay. Pero ako na po ang magpasalamat sa inyo sa pagtitiwala ninyo no sa amin na sa pamagitan namin ay may makarating talaga ang tulong ninyo. So kahit papaano po ay sa mga gastusin nila makatulong po. Oo. Sige po.